Today, may dinalang computer sa akin dito kasi may concern sila. Yung may-ari, ang concern niya kapag ganyan, ayun, after nung logo ng motherboard, ganyan lang. Tat lang. So, hindi siya nagbo-boot sa Windows. Yun yung pinaka-concern niya. So ngayon, paano napunta muna sa ganong predicament yung computer na may-ari? Nung pinapaliwanag niya sa akin, ang sabi niya, yung date and time biglang nagre-reset. Tapos pangalawa, biglang ganito, hindi nagbo-boot. Pero umuusad nga as you saw kanina sa BIOS. Ngayon, ang mangyari, chinat GPT niya kung ano yung dahilan ng kung bakit. Sabi naman nung chat GPT, na kapag ganon, na-drain na or na-discharge na yung CMOS battery. Which is totoo naman, sintomas yun ng kapag na-drain na yung CMOS battery. So ang ginawa niya, bumili siya ng CMOS battery, tapos sinalpak niya. Hindi naman na umiiba yung date and time, pero na-stuck pa rin siya sa ganito. So ibig sabihin, it may look like meron siyang particular na setup sa boot niya, ng drives niya na hindi usual or common. Kaya tuloy nung nag-reset yung BIOS niya, nag-reset din kung ano yung hinahanap na boot drive nung BIOS niya. Kaya hindi umuusad sa Windows. So yun yung hino-hope ko na sa boot lang. Hindi dahil may issue yung drive, ganyan. Kasi mahirap na kung ibig sabihin yan, hindi niya nare-read yung drive mismo. Hopefully, hindi ganun. So, I'll check. Ngayon, pagka ganun, wala. Kailangan kong i-restart ulit yung computer at pumunta sa BIOS. Tapos from here, dito ko aalamin kung paano ba yung setup ng ano niya, pag-install ng Windows niya. Kailangan ko muna malaman kung yung boot niya ay UEFI or CSM. Pero by the looks of it, dahil may dot-dot yung ganun, yung kanina nakita yung ano lang, cursor lang na nagbi-blink. Usually, CSM yun eh. Hindi nangyayari yun masyado sa UEFI eh. Yung UEFI, makikita mo yung logo mo, tapos may umiikot. Oo. Tapos pag may issue, logo lang. Tapos paminsan, automatic repair agad yung Windows 11, ganun. Pero dahil doon, parang ang issue niya is baka CSM, tapos hindi niya mahanap yung ano, drive. Mangyari kasi, yung UEFI, kapag naka-UEFI ka, yung di ba may Windows Boot Manager, kasi na siya na yung bahala na mag-set kung, uy, ano yung drive na yun, na saan yung Windows. Bahala na yung Windows Boot Manager kapag UEFI. Kaso dito, it looks like naka-CSM siya. Oo, naka-enable yung CSM niya eh. Well, hindi naman ibig sabihin na naka-enable yung CSM niya ay naka-CSM siya. Pero kasi kapag tinignan mo din yung mga boot options niya, walang UEFI something ganyan. Ano lang. Kasi supposedly, paminsan nakikita dito na UEFI tapos kung ano yung pangalan ng drive. Pero kung walang pangalan na UEFI tapos yung pangalan ng drive, CSM yun. So right now, parang nangyayari, somehow nagbo-boot siya dito sa Intel niya na SSD. Somehow kasi meron siyang NVMe dito. Ayun o, may NVMe siya o. Tapos supposedly, meron din siyang dalawang drive na hard drive. Ngayon, kung tama na dito niya in-install yung Windows, dapat gumagana to. Pero ang problema, yun na nga, hindi nakikita, nagbe-blink-blink lang. Pero ngayon, bago ko isipin na may sira tong Intel, tignan ko muna baka mas basic na issue. Okay, since nalaman ko nga na CSM, tapos 3 lang naman yung drives niya, so I have to just repeat it 3 times muna, just to check lang. Ano lang, basic lang. Baka mamaya hindi ito yung tamang boot drive. Hindi ko muna iniisip yung assumption na dapat sa NVMe mo ilagay yung drive. Baka lang nakalagay talaga sa hindi NVMe na drive yung Windows niya. So ano lang, just to cover all the bases. So right now, yung tatlong drive niya, ito yung NVMe. Wala, hindi niya nakikita. So I'll try the other drives kung nandun. So ang gagawin ko, iintayin ko ulit na mag-boot.
Ayan, tapos pe-press ko yung delete. Tapos, ang gagawin ko, papalitan ko yung sa boot. Papalitan ko yung hard drive BBS properties. Oo, para palitan to. Papalitan mo siya sa hard drive BBS properties. Kasi from there, boot option 1, somehow, itong boot option 1 lang yung tinitignan niya, hindi na siya umusad sa boot option 2. So, ang gagawin ko, ngayon na naka-Intel, papalitan ko itong pangalawa, which is ito STI000D. Ayan, nasa SATA 6G3. So, tatry ko ulit yan. Tapos, yan, save and reset. O, yan hindi ko iaalis. Magre-reset lang siya. Tapos, pero dun siya magbo-boot naman na. Tingnan natin kung magbo-boot na. Wala, ganun pa din. Okay, so nireset ko yung computer. I'll try it again, pero dun sa isa pang drive. Just to be sure. Ayan, okay. So, babalik ulit ako dun sa boot. Bababa ko papalitan ko tong hard drive BBS priorities. Gagawin ko tong pangatlo, itong SATA 6G4, yung ST1000V. Dalawa kasi yung 1TB niya, ito yung isa pang 1TB. So baka nandito yung Windows niya, baka ito yung boot niya. So titingnan natin. Hindi ko papatayin yung video. Dire-diretso lang to. So nag-reset siya. Tingnan natin. Ayun. Uy, wow, nag-boot siya. So, what does that mean? Kung ganun na nag-boot yung Windows niya dun sa 1TB na hard drive, ibig sabihin wala dun sa NVMe niya yung Windows niya. Yung Windows niya ay nandun sa hard drive na mas mabagal. Ngayon, ang mangyari kasi, nung time nga na tinanggal na yung baterya or sabi natin na drain yung CMOS battery ng computer niya, hindi kasi yung 1TB drive niya yung default na hahanapin ng BIOS niya para i-boot yung Windows. Kasi usually, ang hinahanap nila yung NVMe. So, yun na nga nangyari kanina. Yung NVMe ang unang tinignan kaya parang may blinking lang na cursor. Ibig sabihin din, every time na mangyari magre-reset siya ng BIOS, kailangan niyang siguraduhin na isa-set niya yung boot drive na hindi yung NVMe kundi itong hard drive niya na 1TB. Ngayon, I'm not here to judge na dapat sa NVMe niya ganyan. Hindi ko alam kung anong dahilan or baka di niya lang alam or alam mo yun, hindi yun yung concern ko dito. Ang concern ko dito is at least nalaman ko kung bakit ganun yung issue. Kasi siya nang bahala kung alam mo yun, i-clone niya, ita-transfer niya, ganyan. Pero kasi 'di ba, medyo matrabaho yun in itself. Ang mahalaga right now is at least alam niya kung bakit ganon. Kasi kakailanganin niya to. So ngayon, ang gagawin ko lang, total may bago siyang CMOS battery. Ayan, ire-report ko lang to na okay na. Siguro bibigyan ko siya ng suggestion na pwedeng ilagay sa NVMe yung Windows. Kaso matugo nga yun. Kasi ang dami na niyang files Hindi siya parang blanco lang Ang daming pasikot-sikot na file management na baka, alam mo yun, hindi niya maasikaso himself. Pero for the sake na makitang, yun, okay, maayos na. Ayan, ayos na. So ayan, i-restart ko yung computer. Tapos yun nga, babalik ako sa BIOS. Kasi parang ipapaliwanag ko sa inyo na ito ngayon, kaya siya nagbo-boot dito sa drive niya ngayon kasi nakasave ngayon sa BIOS niya na doon magbo-boot. Ibig sabihin, kailangan ko ipaliwanag sa kanya na next time, if ever mangyari yun, igagalawin niya tong boot settings. Gagalawin niya yung boot settings nito. Wala naka-CSM nga din siya di ba? Exactly my point na parang, hindi na nga UEFI tapos hindi pa sa NVMe. Pero yun nga, basta ako, I'm not here to judge kasi yun na nga, baka may dahilan na bakit CSM siya tapos hindi NVMe yung boot
drive niya na nandun yung Windows. Kasi baka the NVMe came in last. Parang ganun. Gusto lang niya na may mas mabilis na drive na dun niya ilalagay yung stuff. Okay lang na hindi ganun kabilis yung Windows niya. Pero nasa sa kanya na yun. Ang idea is yun na nga. Apparently kasi baka din na hindi lang niya alam talaga na hindi niya nawala sa NVMe yung Windows niya. Ganyan. Ang mahalaga na kailangan kong sabihin right now is kapag nagsiset siya ng boot option, dapat yung boot option ay itong particular na drive na to, itong ST1000V. Kasi tatlo siya. So hindi itong 1000D, hindi din itong SSD niya, kundi itong 1000VX. Right now, at least sa lagay na to, na nabuboot ko na siya sa Windows. So papakita ko, ayan na. Nabuboot ko siya sa Windows from the get-go. Ayan, okay. So I think my work here is done. Job is done.